2 Timothy 4:10, For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Si Demas na isang kasamahan na nang iwan kay Paul. Isang hindi magandang mai-broadcast ang pangalan mo. Maganda i-broadcast ang pangalan mo sa magandang nagawa mo para sa ministry. Pero pag ang pangalan mo paulit-ulit ay sasabihin sa lahat ng mga Kristiyano, yan yung nang iwan. No? So, biro mo, at dahil nagpipreach tungkol sa kay Demas na nang iwan kay Paul. Alam niyo po ang sitwasyon ni Paul dito, naintindihan ko siya kung bakit broadcast niya pa yan. No? Ba't di niya lang itinago? Yun ang unang ano eh. Kasi ako, ang tendency ko bilang pastor, kung meron man sa atin na halimbawa nang iwan, meron man sa atin na biglang gumawa ng masama. No? Hindi na, kung hanggat maaari, okay, isang beses, para ma-warningan yung mga natitira, para hindi naman masabi natin na baliwala yung ganyang klaseng kilos, babanggitin natin. Pero hindi na natin masyadong bigyan ng emphasis na kagaya ng ginawa ni Paul dito. Pero ito, ang nangyari kasi dito, ay pag binasa natin ang verse 6, no? 2 Timothy 4:6, ay iyon ang nagbigay ng bigat sa puso ni Paul kung bakit kailangan niyang pansinin na mabuti kung gaano kasakit na iniwan siya ni Demas. No? Sa verse 6 nakalagay, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So ito yung time na siya ay malapit ng ialay sa Panginoon. Malapit na siyang bigyan ng execution. At naalala ko yung illustrations na binibigay ng mga pastor nung ako'y bata pa, na ito'y sinusulat ni Paul kay Timothy habang naririnig niya yung pukpukan noong kinakarpentero yung bibitay sa kanya, yung guillotine na kung saan pupugot ng ulo niya. No? Kung yun ang paraan, ay andun siya sa prison, andun siya sa preso, tapos naririnig niya, nakikita niya. Kaya sabi niya, I am now ready to be offered. Habang nakatingin siya dun sa matalas na guillotine. No? Matalas. At sabi niya, ayan, pag bumagsak yan, putol ang ulo ko. So, I am now ready to be offered. And the time of my departure is at hand. Malapit na ako na kayong iwan. Timothy, malapit na kitang iwan. Kaya, naghahabili na siya. Ngayon, since si Timothy ay sinusulatan nga niya, therefore hindi niya kasama, ay yung mga kasama niya, inaasahan niya na magko-comfort. Diba? Yung panahon na yon na ikaw ay parang siyempre, tao ka lang. I remember, I'm human. And ikaw ay nakakaramdam din na nararamdaman mo siguro yung blade na nasa leeg mo. No? Parang hinawak-hawakan niya siguro yan. Tapos biglang merong umalis. No? Paalam na po ako. Bakit naman?
Bukas wala na kayo eh. Hindi natin alam kung anong reason, kung ano yung paalam ni Dimas. No? Pero ang natural sa atin, kung magkakasama tayo, hanggang sa katapusan, hanggang sa huling hininga. No? Kung ikaw yung naatasan na mag-alaga at mag-ingat ng truth at mag-alalay doon sa apostle or doon sa elder or sa bishop, ikaw yung pagpikit niya, ikaw yung nakikita niya na kasama. No? So, hindi nagawa ni Dimas yun. Now, sino ba si Dimas? He was a trusted co-laborer. Lagi siya nababanggit. Nabanggit siya sa Colossians chapter 4:14. Luke, the beloved physician, and Demas greet you. So habang sumusulat si Apostle Paul ng letter to the church in Colossae, kasama niya si Demas. Kasama niya si Luke, the beloved physician. Magkakasama sila palagi sa ministry. Another is in Philemon 24. Sabi niya, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers. So talagang kasama sa ministry lagi ni Paul si Demas. No? It's unfortunate na ginamit siya ng Catholic na si Demas at saka si Hestas daw yung dalawang magnanakaw sa kaliwat kanan ng Panginoon. Pinangalanan nila yung magnanakaw, no? Si Demas, yun yung mabuting magnanakaw dahil yan yata yung na-save. No? Si Hestas, yan yung hindi. Pero wala namang pangalan yung nasa nasa krus. Sinabi lang the thieves. No? The malefactors. No? At the one in the left and the one in the right. Ganun lang. Walang pangalan. Pero dito, ang pangalang Demas ay binabanggit in a good way. Kaya lang sumabit siya doon sa verse 10 na kung saan nung malapit nang mag-end ang ministry ni Paul, tsaka pa siya umalis. At kilala si Demas. No? Kasi nga, kasama lagi sa mga sulat. Kasama lagi sa ministry. Siguro pag bumibisita si Paul, kasama niyang sa part sa sa entourage, no? Kaya masakit na iwanan niya si Paul. Pagka tayo iniiwan, meron tayong pakiramdam, no? Tayo ay tao at nakakaramdam tayo na bakit? Nagtataka tayo. Nagkakaroon tayo ng loss. Lalo na kung hindi mo maintindihan yung reason ng kapartner mo sa ministry ay biglang aalis, no? At lalo na pag-aalis siya during the time of great trial, great affliction. And that is indeed heartbreaking. Ganon din naman, parang yung sa mag-asawa, no? Kung kailan may sakit yung asawa mo, tsaka mo iwanan. Kung kailan magulo ang buhay ng pamilya at tsaka kaalis. Kung kailan ka kailangan at tsaka mo iiwan ang isang grupo. So, it's always the same in human story of a human being. Kaya yung iba sa sobrang bigat ng ginawa ni Demas, ang sabi, unsaved siguro si Demas. So, yan ay mahirap na conclusion, ano? Na porket iniwan ka sa ministry, unsaved. Porket iniwan ka sa alanganin, hindi ka tinulungan, inaasahan mo, pero biglang binitawan ka, nilaglag ka, ang iisipin lagi ng isang ordinaryong tao ay unsaved. No? Yung kilos na yan ay, nag-reveal
sa kanyang puso na siya ay unsaved. Sumasama lang yan sa ministry para maging famous. Sumakay lang yan doon sa popularity ni Paul. Habang maganda ang mga support, no? Malakas ang support at maganda ang takbo ng ministry, andun siya. Pero nung wala na siyang maasahan kay Paul, iniwan. So yun yung iba na madali nilang conclusion. Pero hindi dapat ganon. Pag iniwan tayo, marami nang umalis. Marami nang dati faithful. Pero biglang umalis. Bigla lang nang iwan. At ewan natin, no? Sana sa ngayon ay nagbabalak. At nag-iisip, no, na lilipat or aalis. At hindi na-attend. Sana walang ganon dito sa atin. Pero, hindi naman natin sasabihin, ay, unsaved, umalis. No? Kagaya ng Iglesia ni Cristo na kapag ikaw ay umalis, tiwalag, wala na yung salvation mo, nawala na. No, hindi tayo ganon. Although, iba namang kaso yung they left us because they were not of us. That's leaving the faith altogether, not leaving just the minister or the ministry. That is leaving the faith once delivered to the saints. At ito naman, kita nyo, no? Sa verse 11, makikita nyo, only Luke is with me, take Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Kung matatandaan nyo si Mark, nang iwan din yan in the first missionary journey ni Paul. Dati magkasama si Paul at saka si Mark. Pagkatapos, nung nakita ni Mark na mahirap ang ministry, ay umalis siya. Kaya nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng contention between ministers. Nagkaroon ng problema dahil sa ayaw ni Mark tumuloy. Ngayon, after so many years, umokay na uli si Mark. At sabi, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Ibig sabihin, nakabawi si Mark. No? Nang iwan, pero nakabawi. Paano kung sinabi mo na, ayoko na makita pagmumukha niyan, unsaved yan? Hinusgahan mo na. So, burned bridges yun. Mahirap nang bumalik. No? Kahit sasabihin gusto ko sanang bumalik kay Apostle Paul kaya lang wala na. Dami na niya sinabing masama laban sa akin. Di bale, sa Panginoon na lang yun. Pero mahirap nang bumalik. Di ba? So, hindi tayo dapat nagsusunog ng mga tulay na wala nang balikan. No? Doon sa Riyadh, merong mga umalis, tas parang sabi ni Brother Arnold, parang may babalik. Anong gagawin natin? Sabi ko, di embrace mo, bumalik. Huwag mo sasabihin na wala kang iniwan mo kami. Oh. Kasi laging may pag-asa na pag bumalik, di praise God. At magtulungan tayo ulit. Sige, let's start anew. Yun ang magandang attitude, hindi yung ayaw ko na. Hindi na ako bilib sa iyo. Bistado na kita, buko ka na. Ang ugali mo bibigyan kita tapos ng assignment tapos mang-iwan ka So, paano pa ako magtitiwala sa iyo? Wag na. Sige na. Punta ka na lang sa iba. Ayun. Doon yung mga pikon, no? Pikon na pastor. No? So, hindi tayo ganon. Hindi dapat ganon. At hindi dapat mabilis tayo magsabi na unsaved yan. Ang problema lang, binigyan si Paul ng revelation ng Holy Spirit. At ang sabi ng spiritual revelation kay Paul, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Now, yung love, di nasusukat ng feelings ng tao yan. Hindi natin yan pwedeng basahin yung tao. No? Kahit nasabihin na natin,
na nag-backslide yung tao. Pagkatapos, parang bumalik na siya doon sa dating gawi. No? Bumalik siya sa Catholic Church. Bumalik siya sa pagiging walang Diyos. Bumalik siya sa wala nang lumalabas sa bibig niya na Jesus Christ. Man lang, no? Wala nang desire. So, may mga ganyang tao, no? Nang iwan, pagkatapos nung umalis sila, talagang kahit may pagkakataon, hindi na nagpapakita. At talagang ayaw na nilang mabanggit man lang yung Jesus Christ. Siguro, pati prayer life, wala na. Okay? So that is a hint. Pero para sabihin natin na ang tao na to, he loved this present world, or he loved the world more than he loves God. It needs a revelation of the Spirit. Kasi only the Spirit can read the hearts. Sino na yung love mo? Siguro, ang statement natin, it seems that you love this church or this religion more than your own church. By the way that we see, no? Mas diyan ka na nag-a-attend. Mas yan na yung binabanggit mo sa mga bibig mo. Mas binibigyan mo na ng importansya, binibigyan mo na ng support, financial support. Etong ministry na to, o itong cult na to, or itong activity na ito, diyan na lahat napunta yung oras mo at pera mo. It seems, sa tingin ng kahit sino, you love this kind of people more than your church. I hope you return. So mag-ingat tayo sa mga, not unless, of course, kagaya ni Paul, meron siyang revelation of the Spirit. Kasi, bakit natin sasabihin na that is a revelation? Na kung ano talaga, no? Kumbaga, lumantad na, bumaligtad na talaga si Demas. Because, sabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, if any man love the world, like yung akusasyon ni Paul, Demas hath forsaken me, having loved this present world. So, nireveal na kay Paul na unsaved nga yan. So, ano ang point ko? Parang contrary, no? Ang ibig sabihin lang, huwag tayong biglang magusga porket umalis na sa kasamahan natin. Umalis na, iniwan tayo. That is not automatic. Pero kung lahat ng indication ay talagang hindi talaga, no? Wala talagang nangyaring salvation sa kanya. At napatunayan na niya sa sarili niyang claim. No? Pwede nating sabihin niya na, ano ba? Mahal mo ba Panginoon? Bakit ganyan ka? Di ba sabi mo, di ba nag-testimony ka? Na sabi mo, naligtas ka na? Bakit ganyan? Ang ugali mo, ganyan ang bibig mo, ganyan ang kilos mo na parang kagaya ka ng mga hindi ligtas. Ay sabi, hindi ako ligtas. O, yun na. Ayon sa iyong sariling mga salita, hindi ka ligtas. So, yun ang ano. Meron tayong isang experience, nanonood siguro. Binisita. Tapos sabi, di ba save ka, Brad? Hindi, inyo lang yan. Sabi niya. So, during that time of crisis ng kanyang isip, mental state, sabi niya, useless, parang wala yung faith na yan, hindi totoo. Kaya lang ngayon, okay na uli. Bumalik na siya sa matinong pag-iisip. So, it could be that way. No? Pero,
What can be the factor para sa atin? Pag ang isang tao ay umalis, then lumublob na sa kasamaan at walang Diyos, pagkatapos namatay na siya ng ganun. Hindi na natin pwedeng sabihin talaga na kagaya ni Judas na yon, no? Kasi hindi natin pwede sabihin na wala yung kaligtasan nun. Or dati save yun, pero napunta na siya sa hindi save. Kundi, hindi talaga na save. So ito yung sitwasyon ni Demas, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Nagpakalayo-layo. No? So nasa Rome yan. As we understand it, this is the time when Paul was writing from jail in Rome. And therefore, umalis si Demas, pumunta ng Thessalonica. Sabi, paalam na ako, iwan ko na kayo, ayoko na sa ministry, punta na ako ng Thessalonica. Yun. Mas masama, although hindi ni-reveal dito, mas masama kung masasabi na since kilala na siya sa mga churches, pinuntahan niya yung Thessalonica para doon maging pastor. Kaya kailangan warningan ni Paul na hindi totoong pastor yan. Because he departed, he forsook me, and he loved this present world. So that is also something which kailangan na bigyan natin ng pansin na sometimes may mga aalis. Tapos, dahil kilala na siya, ay gagamit ng ating pangalan, SGBCI, Pastor Nilo, kasama ko, pero iba na doctrine. Iba na ang persuasion. Iba na ang practice. Kaya kailangan tayong mag-warning. Kaya, I believe, si Paul ay isa yan sa mga reason niya bakit kinalat, bakit nilagay niya yung pangalan ni Demas dito. Out of concern for people na pupuntahan ni Demas at magpapakilala na ako yung assistant ni Paul. Ako yung associate niya. No? So it might be something na maluloko niya yung mga tao na naniniwala kay Paul. Ang dami na po nangyaring ganyan, Since kilala yung isang pastor nationwide, sasabihin, ako po ay member niyan, ako po ay untrained niyan, at kasamahan ko siya at pinadala ako dito. At kukuha raw siya ng pera dito sa inyo. Di ba? So, pwedeng gawing pambubudol yan . Kaya kailangan, nagbibigay din tayo ng mga epistles or letters to the churches, letters of warning. And this is a proper way, no? Kumbaga sa korporasyon, sasabihin mo, this collector is no longer connected to this ministry. Yan. Para pag kinolekta niya ulit yung isang tao, ay nabasa ko nagbulletin yung company mo, hindi ka na raw konektado . Ganun yun. No? Kaya meron ganito, Demas hath forsaken me. So, in the end, we ought not to be like Demas. We ought to stick it out. And if ever malilipat tayo talaga sa ating Thessalonica, ay let's make sure that it is in proper order yung ating transfer. Hindi yung basta-basta na lang umalis, kaya ayaw nyo, kaya hindi, ayoko na dito. Kaya ayaw nyo, kaya hindi, iwan ko na kayo. At doon na ako sa kabila. Yan. Yun ang ginawa ni Demas. No? Umalis at wala nang makakapigil. So, pwede namang mag-transfer Basta maayos lang. No? At hindi naman natin hawak ang
membership ng mga tao na member ng church. Pero wala lang sanang kagaya ng style ni Demas na bigla na lang umalis, forsaking, and then transferring without any kind of good departure. If others forsake us, the Lord is still with us. Hindi naman tayo dapat maging sobrang heartbroken na may umalis. Dahil as long as alam natin at kabisado natin na dito sa ministry na to, kasama pa rin natin ang Panginoon. So yun ang ating consolation na the Lord will stand by us no matter who is against us, no matter who departs from us. Purihin ang Panginoon Diyos sa mga nahayag na mga pangangaral mula kay Paul, mula sa kanyang sulat kay Timothy. Tayo po'y manalangin.